maagang namaalam si Lydia Richard. Now 3 days bago siya tumamaw at nang tumawag nga sa akin, nag-miss call sa akin yun ng ilang beses pagising ko ng hapon, si Richard tumawag. Ay tawag ko sa kanya, yun nga, kasi nasabi niya, may alam niyo, kasi ang sinasabi niya sa akin, sabi niya, my friend, wala naman ako masyadong ipon, sigurado ako, malaki itong gastos sa pinagkahanda daw siya ng milyon pinagkahanda sa kanyang alaga. Sabi niya, ayaw daw niyang namatay siya, nagpanakutan na kami. Kaya doon talaga naisip mo kagad yung sa sitwasyon niya na ayaw pa yung problema ni Richard. Na, alam mo yun, sa sitwasyon na buhay niya pinag-uusan na pa, pero pamilya pa rin niya yung iisip ko. Yung mga panahon yun, sabi ko sa kanya, ano mo nang muna ako isipin niya mong gastos. Isipin natin, paano kapagad na operahan, kasi na siya, ayaw siya. Anyway, so sabi ko naman, lumipit na paagad sa Abserva kasi yung facility na yan ang specialization at yan ang clear. Yung paano yung gastos. Kaya sabi ko kami ang bahala mag-usap ng misis mo. Yan, ang importante makilipat ka, yung doktor ba dapat na tumulong sa akin kasi nga urgent case. So, paano naman? Kaya nga ako, hindi siya umabot sa operating table kasi nga pumutok na yung kanya ngayon. Ang sakit, di ba? Parang kaibigan mo nagsasabi sa'yo, ano siya nakakausap mo nakakausap mo. Oo, although sabi niya, nahihirapan nga daw siya pumunta. Pero sinasabi niya sa'yo, di ba yung kanyang willingness to live, yung kanyang paglaban, pero nga sa kanyang isip yung na ayaw niyang mawala, na may utang pa yung kanyang pamilya. Diba? Yung nga din po yun, kaya babalikan natin itong issue nga po ng PIDEL. Yung nga po yun, dapat kasama libre lahat naka-private room kaya naman na pamilya alam ko yung asawa ko nagka-tricycle lang, di ba? Yung tatay niya nakakonfine doon sa ospital ko sa probinsya. Sabi daw po ng doktor, kinakailangan niyang kinakailangan niya ng may tumor sa ulo, kaya kinakailangan private doon kasi nga prone to infection. Hindi pwede inalubilo sa sabi ng PIDEL, hindi pwede namin sagutin lahat yan kasi nga naka-private room. Anyway, pag nilipat mo naman sa ward, baka mas makabilis, hindi ba? Alam niyo, yun yung mga nakakalungkot na sitwasyon mga kapatid ko. Para po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa akin, sigurado po kung marami po ang ganyan. Ayun pa lang, iniisip ko na rin, kung mayari sa akin ito, ano ba mga kondisyon? Alam mo yung bubugahan ko yung lalagyan ka ng ventilator, kung parang kang humihinga. Pero actually, clinically, no? Pwedeng sabihin doktor. Pero ikaw, isipin mo, di ba? Pero nagbibiling ko ibang mga magulang, kung nangyari sa akin to, wala na extension lalaki lang ang bill natin sa ospital. Ano yun? Ganun nagpag-usapin ito. Hindi ba kasi nga ako sa hirap magkasakit sa kaya mo. Ang hirap magkasakit, kahit na po mga kapatid, ikaw ay isa sa mga nag-aambag sa kaban ng bayan. Working class ka, middle class ka. Sa dinami-dami ng pinuhulugan mo, ito yung financial obligation. Kapatid mo ka lang sana sa sandal nga sa estado, pero ito'y binibigyo. Bayang minamahal. Think